Purihin po ang ating napakabait na Diyos sa buhay. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo na po sapagkat tayo po ay darako na po sa pakikinig ng banal na ebanghelyo ng kaligtasan ng ating dakilang Diyos sa buhay na ito po'y dadalhin ng ating pong malamngaral, ating po beloved ordained preacher, Fred De Assis. Praise the Lord. We bless you, beloved preacher, Brother Albert. Tayo manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong banal na Espiritu, iyong pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat sa paglagay siya po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, singles, ng Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Salamat sa pagbibigay sa mga matapat niyo manak, mahal na Pinoon. At sa pag-aaral salita, mahal na Pinoon ko magpala sa ganakin ako umasalam ako sa inyo. So nang dalamin namin nagalang, mahal na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Dami sila saway lahat yung nakaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Kasama din namin right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise and glory and honor to our dearest Jesus Christ, the only one God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dapat sa lahat ng pagsamba. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved co-workers, beloved preachers, ating mga instrumentalists, mga wits, ating mga webcast crew, sa control, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, maging sa beloved in-laws, na ating beloved Minister Fogs. Magandang hapon po sa inyo. At sa inyong lahat na mahal, pagpalayan kayo ng lubusan natin na Pinoon. Purihin natin malapin. Kindly read the book of Colossians chapter 1 verse 24 and pakihanda the book of Prophet Isaiah chapter 59 verses 1 up to 3. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 1, ang talata po ay 24. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kindly, the book of Prophet Isaiah chapter 59 verses 1 up to 3. Dito po sa aklat ni Isaias, kabanatang 59, versikulo 1 hanggang 3. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo, upang siya huwag makinig, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Amen. Before we go on with our topic today, entitled, Why Prayers Are Unanswered? Bakit ang mga panalangin ay hindi tinutugon? Walang katugunan. But before we go on with that, dito sa Colossus, basahin natin, na mahal, ito napakahalaga. Kaya nga, totoo ang Biblia, give double honor to those who labor in the Word of God and doctrine. Nagpagal
ating mga pastor, hindi basta-basta pagpapagal. Hindi po sa pagtas ng tao kasi ako kitang-kita ko for more than a decade. Kasama namin ating mga pastor, nagpupure. So, kitang-kita ko ay masabi ko, number one, I am one of the number one witnesses how a beloved pastor served the Lord and how he followed the Lord with all his heart, with all his mind, with all his strength. No mental reservation, walang itinira, binigay sa Diyos lahat. Palapakan natin, mga kapatid. And we are the evidence, the suffering, and the labor of the man of God. Sabi nga ni Pablo sa kanyang mga salita, kung mayroon man nagsasabi na ako hindi apostol, sabi ni Pablo, kayo ang patunay na ako nga'y apostol because you are my fruit in my labor in the Lord. Kayo ang bunga ng aking pagpapagal. Yan ang sinabi ni Pablo, minamahal. The same is true sa ating mga pastor. Kung mayroon nagsasabi na siya ay hindi totoong man of God, tayo na ebidensya, tayo na lang dito na binago, pinagpala, pinagaling. We are the witnesses that our beloved pastor is truly a man of God. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi ni Pablo diyan, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Masyadong malalim. Who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church. So si Pablo, dumaan din ang hirap. Parang lumalabas na ang mga lingkod ng Diyos, katulad ni Pablo, the apostles, and in our time, sa ating mga pastor, pinupunuan nila. Sila nagpapatuloy ng suffering ng ating mga Pinoon. Alang-alang sa iglesia. Mayroong nagtitiis araw at gabi para sa iglesia. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Kaya, huwag kang susuko sa mga pagsubok. Baliwala yan. The suffering in this world are nothing to be compared to the glory that shall be revealed in heaven. Hindi yan kaya palitan ang mga pagsubok mo dito. At maraming pagsubok ang ginamit ng Diyos sa atin. The crying day and night. He cried day and night. He fasted 40 days and 40 nights over and time again. Paulit-ulit, minamahal. Dahil yan ang nakasulat sa banal na sulatan. Kaya, kung ang pagiging mangaral ng Diyos ay sasabihin, mag-a-apply ka, marami magsasabi, isa na ako sa magsasabi, I don't want to apply. Dahil nakita ko mismo sa buhay ng pastor, the sufferings, the agony, night and day, para lamang sundin ang kalooban ng Diyos because Jesus Christ loves the church. Tayo ay pinagpala dahil ating mga pastor sumunod araw at gabi para ang mga pinili ng Diyos ay makarating sa gawain at maligtas, kagaling at pagmamana na buhay na walang hanggan. So nandito na tayo, kailangan hawakan natin ang ating kaligtasan. You are already brought here by the Lord Jesus Christ Himself. Siya mismo nadala sa atin dahil sa mga panalangin ng taong nilangisan ng Diyos. Kaya nga, mag-iingat tayo pag nandito na tayo sa gawain.
Because the devil wants every one of us here to be discouraged and be destroyed. He wants to destroy your faith. Gusto sirain ang ating panampalataya. Pati kagalakan natin, gusto agawin ng kahaway. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kailangan na sa iyo ang joy of the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan ng Panginoon, siya ang bibigay lakas sa iyo. Sa atin. Kaya nga, sabi si Isaiah, sabihin nasa natin, kasi nung mga Israelites, nung sila iniligtas from the bondage of Egypt, naglakbay sila patungo sa lupang pangako sa Kanaan. Tuwang-tuwa sila. At last, they are free. Malaya sila. Tuwang-tuwa sila. They rejoice. Ganun na ganun tayo, di ba? Nakilala natin mga Pinoon, matindi ang kagalakan na ramdaman natin. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? But the devil is not happy when the Christians are rejoicing. Tandaan mo yan. Pag pinagpapala ka, hindi natutuwa ang kaaway. Magagawa sa ng paraan to destroy you. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Gusto niya wawasakin ang anak ng Diyos. Kaya magbabantay ang anak ng Diyos. Hallelujah! Araw at gabi, magbabantay ka. Be alert. Be sober, be vigilant. Because our adversary, the devil, is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Naghanap na masisila ang kaaway. Kaya magbantay mga Kristiyano. Dahil even at this point in time, lalo na in the last days, marami mga Kristiyano ang sugatan. Maraming sugatan. Because we are being attacked by the enemy. Nung naglakbay ang mga Israelita, hindi pa sila nakakarating sa lupang pangako. Mahal, nandyan na yung pag-atake sa kanila ng kaaway. Kaya nga, marami ang iba din nakarating. Bakit? Na-discourage sila sa kanilang dinadaanan. Marami mga pagsubok. Walang pagkain, walang tubig. Then maraming tukso dinaanan sila sa daan. Because of that, many were not made it to the promised land. So this is a solemn warning to everyone. Isang pagpapayo paalala sa atin na mag-iingat tayo sa paglilingkod natin. Dahil ang mga Israelites, they are about 3 million na lumabas doon sa Egypt. But only 2 reached the land of promise. 2 lang yung nakarating sa mahigit kumulang 3 milyon na umalis sa Egypt. Yung mga anak na lamang nila, yung maraming nakarating. But the original Israelites who left Egypt didn't reach the promised land. 2 lamang nakarating. So what is the lesson? Ano ang aral na pinapakita? Mag-ingat tayo dahil gusto ka pigilin ng diablo. He wants to destroy you. Kaya dapat lumalaban ka. Fight the good fight of faith. Behold an eternal life. You pray. Maging matapat ka. Umiwas ka sa kasalanan, sa tukso. Dahil ang kasalanan, the sin that the devil is want to inflict you, that's the one that will destroy every one of the Christian. Yan ang wawasak sa atin. Kaya, pag nagkasala ka, pagsisi ka, huwag mo nang balikan. Hallelujah! Magpatuloy ka. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng isang pagkakataon. And God never condemns anybody. Pero ang gusto ng Panginoon, kung nagkasala ka, kailangan bumangon ka.
Marami sa Biblia na nagkasala. Even King David, marami yan sa Biblia. Pero iba yung nabubuhay sa kasalanan at iba yung nahulog lang sa kasalanan. At in our time, marami mga Christians sa sugatan because of the wiles, dahil sa mga pakanan ng kaaway, tinutukso ang isa sa atin, buhat isa sa atin. Kung nadapa ka, huwag ka manatiling dumapa. Bumangon ka. Why? There are unanswered prayer. Bakit may mga panalangin hindi pinapakinggan? O hindi pinakinggan? Yan po ang ating topic. Mahal? The book of Prophet Isaiah, kanina. Balikan natin, 59, verse 1. Minamahal, pakinggan nyo mabuti. Kahit kayo nasa likod, may mga naglalakad pa dyan. Minamahal, pag hindi mo ito naintindihan, marami mawawala sa iyo. Amen? So listen carefully. Hallelujah. Sana walang mawawala sa pinapakinggan mo. Dahil dito, sabi ng mahal pastor, ang nagsasalita dito, hindi tao, Diyos. Hallelujah. Amen? We are just reading the Word of God. At hindi lamang pangangaral ang ating ginagawa na tinuro ng mga pastor. Before we preach the Word of God, we pray with longer prayer. Ating mga pastor, bago magkrusada, he will be fasting 40 days and 40 nights. Ganun kahalaga yung pagdala ng salita ng Diyos. Because the kingdom of God is not in word, but in power. Maraming magaling magsalita, pero ang kaya ng Diyos, hindi salita, kapangyarihan. Hallelujah! Hindi lalaya ang mga drug addict, ang mga may cancer, hindi gagaling sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan makukuha sa dedication, panalangin, pushing to your date. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan nakita ko sa ating mga pastor. May mga time na umiyak ako, awang-awa ko sa ating mga pastor. Dahil halos walang tulog. Nakikita ko, may isang dekada sa pastoral, kasama namin mga pastor. About mga 14 years. Kaya alam na alam ko ang ginagawa. Panahon pa ng trials noon, halos wala pang magbayad sa mga bayaran sa church at that time. Ang isang sasakyan na ginagamit ng pastor, nandun nakasakay kami. Mahal, nakaready kami laging magtulak. Marami kami mga brothers, nandun kami sakyan. Kaya kami nandoon kasi pag tumirik, marami kami magtutulak. At maraming beses sa tumitirik, nagtutulak kami. Sabi ng mga jeepney driver, dito posporo, sindihan nyo na yan. Maraming pangungutya. Pero ang mga nagtitiis at nagpapatuloy, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Pag hindi ka sumusuko, papatuloy ka despite na maraming pagsubok. Sa bandang huli, ikaw ang tunay na pinagpala ng Diyos na buhay. Ano sabi dyan? Kaya ito ang number one ginagawa ng kawais natin. Ibabalik tayo sa ating lumang pagkatao. That is the number one agenda of Satan for the Christians to be back again to what they were before. To what they were before. Kung ano sila dati, yan ang gagawin ng kaaway. Ibabalik tayo. The same is true. What happened to the Israelites, di ba? Nung sila nakalabas na sa Egypt, ano nangyari? Hinabol sila. Di ba? After 3 days, yun ako nagkamali, after they have left after they left Egypt, after 3 days, sabi ng hari ng Egypt si King Pharaoh,
Bakit natin hinayaan makalaya ang mga Israelita? Bakit natin sila hinayaan? I-ready ang mga kabayo, ang mga chariots, all the mighty, the captains of the army of Egypt. Get ready. We will pursue the Israelites. Ating silang habulin. Ano ang layunin? Para ibalik. Dalawa lang ang kailang layunin. Patayin sila or ibalik. The same is true today. Pag Kristiyano ka na, ang gagawin ng kaaway, malaya ka na, binago ka na, pinagaling ka na, ibabalik ka. He will destroy you all. He will turn you back to your old life. Ay yung buhay mo sa lumang pagkatao mo, ibabalik ka. Tutuksohin ka sa lahat ng maraming paraan para ibalik ka. Pero be alert! Magbantay ka! Fight the good fight! Hallelujah! Praise the Lord! Narito ang aking kamay. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikse. Na di makapagligtas. Na hindi man mahina ang kanyang pakinig. Na di makarinig. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Very important, minamahal, pakinggan niyo mabuti. Dahil dito kapag papalain, this is one of the keys for you to become successful. Gusto niyo ba magtagumpay lahat? Malakpakan natin, malapay no? Kung gusto ninyo, mas gusto ng Diyos na buhay. Dahil ang kanyang pangako, ang kanyang pangarap sa bawat anak ng Diyos is for you to become great and triumphant and victorious. Ganyan ang Ama sa langit. Kung ang magulang na dito na ama mo sa lupa, gagawin lahat para lamang maging tagumpay ka. Sa mga probinsya, kahit nagbibenta sila ng lupa at mga kalabaw, parang anak, ipadala sa syudad para mag-aral sa mga universidad, para magkaroon ng magandang bukas. Higit pa dyan ang Ama sa langit, ginagagawin lahat para maging maganda ang iyong kinabukasan. That is our merciful Father in heaven. But you have to be alert because the devil is not happy when you are following the will of God. He will do something to distract you from following the Lord. Gagawa siya ng paraan para sirain ka. Kaya be watchful and prayerful so that you will not enter into temptation. Bakit may mga hadlang sa panalangin? Number one na hadlang sa panalangin ay kasalanan. Di ba? Kababasa lamang natin. Hindi raw maikli ang kamay ng Diyos para hindi sa makapagligtas. Mabigat ng kanyang pandinig na sino makarinig. Sabi diyan, kundi pinaghiwalay pinagpahiwalay kayo ng iyong kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. At ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo. So, number one reason why the Lord did not answer or doesn't answer our prayer, number one is kasalanan, kasamaan. Upang siya'y huwag makinig. Hindi maikli ang kamay ng Diyos. Hindi sa bingi siya'y nakikinig. Ngunit ang naghiwalay kaya hindi siya nakikinig ang ating mga kasalanan. Verse 3, ano sabi diyan? Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo. Mahalaga ito. Take note, minamahal ha, kahit na nasa labas. Minamahal. Sabi natin mga pastor, sabi ng pastor, pag nangaral ako, huwag niyong
ipapalya na hindi mo mapakinggan. Sinasabi na lang, Pastor, noong araw. Dahil bago ulitin yan, it takes months and years bago ibalik muli yung mga mensahe na yan. Kaya, don't let the word of God slip from your ear. Huwag masayang. Dahil diyan ka i-bless ng Diyos if you follow and you understand the word of God. Pag naintindihan mo ang salita ng Diyos, diyan ka pagpapalain. Ang inyong kamay ay nadumhan ng dugo. Dugo, babalikan natin yan mamaya. Isa sa mga dahilan bakit siya nakikinig, our hands are full of blood. Ang kamay natin nadumhan ng dugo. Mamaya, basahin natin. Ano ibig sabihin yan? At ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. So these are the reasons why the Lord didn't answer. Hindi na pakinggan. Ang kamay natin ay nadumihan ng dugo. So what does it mean sa Biblia? Bakit? Ano bang malalim na ibig sabihin ng Panginoon na yung kamay mo nadumihan ng dugo? The book of Ezekiel chapter 3 verse 18 up to 21. Kindly read. The book of prophet Ezekiel 3:18 to 21. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kabanatang 3, talata po ay 18 hanggang 21. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pagpaunahan ng masama at siya hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Sa Palakpakan natin. 21 po. Meron pa pa. Gayunman kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya hindi nagkakasala, siya walang pagsalang mabubuhay sapagkat siya ay nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Pag hindi rin natin pinagpaunahan, ibig sabihin, hindi mo pinalalahanan. Yan sa verse 8. Pag sinabi ko sa masama, sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ang mga masama, minamahal, mamamatay. Ang mga matuwid namamatay din. Pero ang kaluluwa nila pag namatay, diretso sa langit. Yan ang matuwid. Pero ang masama pag namatay, ang kaluluwa, diretso sa impyerno. Kaya malaki ang kaibahan. Dito pinagpala kayo dahil dito matuwid ka sa unang dalangin ng mga pastor. You believe the gospel of Jesus Christ? You're baptized in the name of Jesus. You are righteous before the eyes of God. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ngunit ang gagawin ng kaaway, He will tempt you. Ibabagsak ka niya sa magitan ng kasalanan. Yan ang gawain ng kaaway. Very clear in the Word of God. Tutuksuin ka magkasala para hindi pakinggan ng Diyos ang iyong kasalanan. Sasabihin kong sinabi ko sa masama, ikaw walang pagsala mamatay, at hindi mo siya binigyan ng pagpalala. Hindi ka nagsalita para palalahanan ng kanyang mga likong lakad para maligtas siya. Ang masama na yan na tao ay mamamatay. Ngunit ang kanyang dugo
ay sisingiling ko sa iyong kamay. Tignan mo, minamahal, ha? Sisingilin ng Diyos sa mga kamay ng mga anak ng Diyos ang namamatay ng mga tao na hindi mo pinalalahanan. Pag nanalangin ka, ang Diyos hindi makikinig. Sabi ng Malapay nung kanina binasa natin sa mamaya, mababasa natin. Ang iyong kamay ay puno ng dugo. Your hands are full of blood. I will not hear your prayers. Dito, sa Ezekiel, pag hindi mo raw pinalahanan ng masama, hindi ka nangaral, hindi ka naghayo, hindi ka nag-share ng gospel, pag masama na yan, hindi na kanina ng gospel, dahil hindi mo ginawa ang duty mo, yung bang kasalanan ay mamamatay. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ano ibig sabihin? Partaker pala tayo sa mga makasalanan na hindi mo sinagsabihan. Amen? Kaya kapitbahay mo, kahit sino, kahit kapatiran na lumilihis sa kanyang lakad, bilang pag-ibig mo, sabihin mo ang balik. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Dahil pag napahamak yan, hindi mo sinabi ang katotohanan, sisingin ng Diyos sa ating kamay ang kanyang dugo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Bakit ating mga pastor, lahat ng mga panalangin pinapakinggan? Because lahat ng buhay natin mga pastor, ginugol sa pangangaral, krusada all over the Philippines and all over the world para maligtas ang mga tao. Nanalangin araw at gabi para maligtas. Isa ka na. Isa na tayo sa pinagpala narating ng Ebanghelyo because of the preaching of the Word of God ng ating mga pastor with sacrifices, with fasting and prayer. Katakot-takot na himala ang pinakita sa atin. Mahal, marami na sa pagsubok tayo, marami sa atin naghihikahustong araw. Pero napakinggan natin ang Ebanghelyo na may kapangyarihan. Dumating dati dahil iba sa atin dito, walang-wala, zero balance, ngunit ngayon, pinagpapala ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang napakinggan mo, hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos na magbabago sa iyo at pagdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Huwag mong sasayangin. Huwag mo ipagpalit ang mga bagay na spiritual sa mga bagay na pansamantala sa mundo. Mga bagay, mga pansamantalang kaligayahan, huwag mo ipalit. Hallelujah! Kahit may problema ka, tuloy ka! Hallelujah! Sa dulo, maraming pagpapala ang naghihintay sa iyo. Di ba? Pag hindi natin pinalalahanan ang mga makasalanan, hindi ka naghayo, hindi ka nag-share, kaya kaniligtas ng malapay noon para isa sa gagamitin niya para magsalita sa mga tao. Palakpakan natin malapay noon. Every Christian is the mouth of God to speak the word of God. Lagi yan sinasabi natin mga pastor. Lagi kayo maghahayo, sabi ng pastor. Lagi sinasabi yan. Gusto magpapalain ka, maghayo ka. Kahit araw-araw maghayo ka. Lahat ng time, every opportunity, gamitin mo para magsalita ka sa salita ng Diyos. Mabilis ang pagpapala sa iyo. Mabilis tutugunan ang mahal na Panginoon sa iyong mga panalangin. Isaiah chapter 1 verse 15 up to 20. Can you read? Ito, bakit ang mga panalangin ay hindi pinapakinggan? Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 1, ang talata po ay 15 hanggang 20. At pagka inyong ginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y
nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Iyong mga kamay ay puno ng dugo. Mangaghugas kayo at mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan sa inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklolohan ang napipigati. Iyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkakatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat maging mapupulang gaya ng magtingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. 20. Ngunit kung kayo'y magsisitanggi at maghihimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Malapakan natin ang Panginoon. Bago ko makalimutan ang lubusan, gusto ko pa na bumati ng happy birthday sa ating ginagalang mga pastor. Tunay na it is a great honor and privilege to make greetings for the prophet of God, the man of God. Happy birthday po, beloved mga pastor, and beloved Minister Wildy James Paul Salmeda. Happy birthday po sa inyo. We are so glad na up until this point in time, kasama namin kayo sa paglilingkod sa ating mga Pinoon. Kayong ginamit ng Diyos na kami pinagpala at nakatayo, hindi man karapat-dapat para ipahayag ang kabutihan ng ating mga Pinoon. May sabi dyan? Yan, at pagka inyong iginawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Inulit na naman. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. So, pinakamalalim na dahilan, bakit ang mga Pilipino hindi tumutugon sa prayer? Ang ating kamay, puno ng dugo. Bakit? Puno ng dugo ang ating kamay? Marumi? Bakit? Hindi ka nagpatotoo. Hindi ka nag-share ng Ebanghelyo sa mga hindi pa Christians. Hindi ka naghayo. Yan ibig sabihin. Di ba sa Ezekiel kanina? Pag hindi mo pinalalahanan ang mga makasalanan at sila mamatay, at sila'y mamamatay, ang makasalanan, pag hindi mo pinalalahanan, sila'y mamamatay. Ngunit ang kanilang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Di ba? Pinasa natin kanina. Ngayon, pag nalangin tayo, sabi ng Panginoon, hindi kita pakikinggan. Ang iyong kamay ay puno ng dugo. Bakit puno ng dugo? You didn't share the word of God. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag ka talaga mahiya. Kahit minsan nahiya ka, labanan mo, share the word of God. Amen? Ang sabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa mga sumasampalataya. The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation to those who believe. The power of God, ikakahiyan mo, kapangyarihan ng Diyos para ang tao maligtas. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat, taas na! Hallelujah! Taas na! Ipangaral mo because ang dala mo kapangyarihan sa pagliligtas ng mga tao. Kung mayroon ka man dapat pag-aksayahan ng mga bagay na mahalaga sa iyo, walang iba ang gospel ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag may krusada, it is a great opportunity to be one of the supporters of the crusade.
Kung di ka nakakahayo, dahil busy ka, support the crusade, and God will bless you for it. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? If you don't have material, you go here and fast and pray. Sumama ka sa mga pag-ayuno, sa mga pagpa-fasting. Kung di mo kaya, you support materially para ka na rin nakapaghayo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Lagi ko naalala, beloved Manuelito de Guia. Kilala nyo, di ba, Manuelito? Isa sa mga pinagpalang kapatiran dito sa gawain ng mga Pinoon. Sa prayer natin mga pastor, halos kasabayan ko yan noong araw. Kasi, bata pa ko sa pastoral house, I was about 19 years old. Unang taon pa lang sa kolehiyo ko, tinawag ako ng mga Pinoon. Nakikita ko yan si Manuelito de Guia. Ang sasakyan nila, bulok. At isa ako sa mga na-assign sa Bible study sa office nila ng printing. Kasi sa panahon na yan, ang kanilang gusto, printing talaga. Hanggang ngayon, diyan sila pinagpala. Noong araw, yung kanilang lugar na pinagpiprintingan, napakasikip, napakaliit. Doon kami nagba-Bible study. Isasara mo na yon, Bible study. Then, may maliit na lamesa, di may isang maliit na typewriter na kalawangin. Yun, kitang-kita ko yun. Then, pag mayroon papagawa ng print kay ating Brother Manuelito, dinadali na sa ibang malalaking printing company. Pag mayroon na papagawa, kasi wala naman siyang machine. Kumbaga sana, nakikiride na lang siya para kumita siya. Kasi wala siyang machine. Ang liit lang ng lugar nila. Pero, pag sinabi natin mga pastor, mga anak, may krusada tayo. Manuelito, nakikita ka yan. Unang pumunta, magbibigay kami, kahit wala kaming hawak, mag-pledge kami para sa krusada. Isa yan sa nakita ko. Praise the Lord! Walang hawak, ang liit ng business, pero pag may krusada, nangunguna, kahit anong hawak, ibibigay. Pag nakulangan na kinabigay, mangangako yan. Ganon sila. So, after ilang taon na kalipas, minamahal, nung muli kami nakita ni Beloved Manuelito, after 15 years, ang kanilang office, isa lang malaking building. Dati, napakasikip na opisina. At naglipa na ang malalaking printing machine. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Dati ni isa, wala. Pag pumunta ka sa bahay nila ngayon, ang lalaki ng mga printing machine, ng iba may halagang 10 milyon, may halagang 5 milyon, may 20 milyon ang halaga, isang machine. Dati, zero. Pero pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, marunong ka magtiis, magpatuloy ka, isang araw, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. If you one of the supporters, mayroon kang malasakit sa gawain, malasakit sa mga kaluluwa. Pag may mga Bible study, mga krusada, nandiyan ka, sa puso mo, suporta ka. Ganyan ating kapatid, Brother Manuelito. Nung may mga sasakyan sila, pinapagamit yan, gamitin sa krusada. Kaya ngayon, grabe ang pagpapala, matindi ang pagpapala natin malapit. Impossible. Magkano ang halaga ng building nila? Dati nangungupahan sa isang bulok na kwarto. Magkano ang building nila ngayon? Sarili ha? 100 million. Sinabi niya sa akin eh. Halos kasabayan ko yan eh. Nung dumarating yan sila galing sa gawain, pag umuulan, ang damit basa, puro kalawang. Kasi yung kutsi nila, butas. Ikinakalawang. Kaya pag umulan, pagdating sa gawain, kulay kalawang yung damit. Pero pagdating yan, walang pakialam, nagpupure. Pag sinabi magbigay, nangunguna. Hallelujah! Praise the Lord! Ang Diyos hindi liko para kalimutan ang iyong sakripisyo, ang iyong gawa. Hindi na kalilimutan. Hallelujah! Praise the Lord! Your sacrifices will never be forgotten. Ang tao makalimot pa yan, pero ang Diyos hindi.
Hallelujah. Hindi sayang mga sakripisyo ninyo. Gawin mo lahat basta para sa gawain ng Malapinon. Gawin mo. At ang Diyos ang bahala magpala sa'yo. Hallelujah. Bakit ang mga prayers ay unanswered? Minsan, pinapakinggan naman talagang prayer natin. Marami tayong prayer pinapakinggan, pero marami pa rin tayong prayer hindi pinapakinggan. So, the number one reason is our hands are full of blood. Kaya pag may mga event patungkol sa pagliligtas ng kaluluwa, dapat nangunguna ka dyan. Dito, that is your opportunity para i-bless ka ng Malapinon. Isang kaluluwa lang ang makalapit. Dahil sa tumulong ka, milyon mga anghel nagre-rejoice sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Pag Kristyano ka, tinawag ka, hindi mabuhay sa sarili natin. Not for your ambition anymore. Tinawag ka para sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Not to do your will, but to do the will of the Father in heaven. Hallelujah! Nakakalimutan natin yan. Ang dami natin mga pangarap. Hindi masama mabuhay sa mundo. Pero huwag mo kalimutan ang pinakauna. Unahin mo ang Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The kingdom of God in the Bible is no other than rescuing the soul that are going to hell. That is the kingdom of God. Yan ang pinaka malalim na meaning ng Biblia sa kingdom of God. Kunin mo yung mga kaluluwa na napapahamak. Marami na mamatay araw-araw. Meaning dying. Hallelujah! Hindi kalooban ng Diyos. Sila yung mamamatay. Kailangan sila i-rescue. Isa ka dyan. Kaya ka tinawag para sila maligtas at magmamana na buhay na wala hanggan. But many times we are ignoring the voice of God. But today in the end time, samantalahin natin. Hanggang may panahon pa. Daming kaluluwa. Every day, many souls are being destroyed in the fires of hell. It is not the will of God. Sabi ng Biblia, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Kailangan magsisisi ang mga tao. Ikaw ang instrumento para makarating ang Ebanghelyo sa kanila. But many of the Christians are forgetting the Word of God. The Lord Himself, before He ascended to heaven, what is the greatest commission of the Word of God? Ang kanyang pinakadakilang utos bago siya umakyat sa langit. Last verse. Yan ang pinakadakilang utos niya. Hindi sinabi, magiging milyonaryo ka, magsumikap pa para yumaman ka, asenso ka. Hindi yan sinabi niya. Ang pinakadakilang utos niya bago siya umakyat sa langit. Matthew 28, 18, 19, and 20. Huling talata kayo ng ating mga singers. Please prepare. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 28, versikulo 18 hanggang 20. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakagandang pangako. What a promise ng Diyos na napakabait. Ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gusto ba natin lagi sumasa atin ang mahal na Panginoon? Gawin natin ito.
Sabi naman Panginoon sa verse 18, all power is given unto me in heaven and in earth. Sa 18, sa Tagalog, ano sabi dyan? Ang lahat ng kapangyarihan at lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi. Ang lahat ng pamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Lahat ng kapangyarihan, sabi ng Panginoon, nasa akin na. When does all the power and authority was given to our Lord Jesus Christ? Kailan ibinigay yung authority at kapangyarihan? Kailan? When He suffered and died in Calvary. Nung siya'y nagtiis at namatay. The same is true for us today. Bibigyan ka ng power. Pag dumaan ka sa mga trials, nagtagumpay ka, nagpatuloy ka. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba, Ate Mana Pastor? Walang makatumba sa mong mundo. Sa kapangyarihan, pag nangaral, kahit saan dalhin, kahit mga rebelde, kahit saan, walang nakakatalo because the power of God is with him. Bakit binigyan? Because of the sacrifices, the suffering. Hallelujah! Hindi natakot sa mga kagutuman, sa mga pagsubok, nagpatuloy, kaya nakuha ang kapangyarihan ng Diyos. The same is true for every one of us here. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng kapamalaan sa langit, ibinigay na sa akin. Kaya ang kasunod, ano sabi sa 19? Dahil dito, magsiyaon niya kayo. Dahil nga dito, ang kapangyarihan binigay na sa akin, authority galing nandito na sa akin lahat. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Ano yung sabi ng Panginoon? Sasama ako. Gawin mo yan, mangaral ka, magpatotoo ka, huwag ka matakot. Dahil dito, kasama ko. Ang power ko, kasama ninyo. Hallelujah! Praise the Lord! Karanasan natin yan. Palagayo tayo. Nagsasalita tayo. Nakita mo yung mga tao, umiyak. Umiyak. Hallelujah! Bakit nandoon ang power nating malapinon sumasama sa mga naghahayag ng salita ng Diyos? Hallelujah. Pagsubok pa nung araw, inasan kami nating mga pastor, Brad sa San Carlos City, Pangasinan. Napakaliblib na lugar. Walang kuryente. Unang dating namin, in-invite kami agad na isang bahay. Sabi, may sakit ang aking kapatid. Hindi nakapagsalita, pipi. May sakit. Hindi pa kami nakakarating. Inuna namin yung inamahal. Dala-dala yung mga bag namin. That was about 20 years ago. O 25 years ago. Ang ibang lingkod, habang nagsasalita, yung pipi na may sakit, biglang bumangon at nagsalita. Sa unang dalangin natin, mga pastor, pipi! Ilang taon nakaratay sa sakit, salita. Nung narinig ang gospel, biglang gumaling at ang salita. Buhay ang Diyos! The gospel is the power of God! And the salvation. Yan ang gusto ipaalam ng Diyos sa mga tao. Ang aking ebanghelyo ay punong-punong kapangyarihan at pag-ibig sa mga tao. Kaya ikaw na pinawag, that is your duty! Hallelujah! Go and preach the gospel to every creature. Magsiyaon kayo at gawin ninyo malagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santo. 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasahin niyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. If you are preaching the word of God, if you are sharing the word of God, if you are testifying about the word of God, then the Lord will always be with you. Pangako niya yan. Pag ginagawa mo yan, lagi siyang sasama sa... Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Totoo yan. Ate, mahal na pastor, humayo. Testimony, narinig ko lang. Bago lang ako sa pastoral house. Way back 1983. Bagong dating ako sa pastoral house.
Narinig ko testimony ng mga pastor. Habang nangangaral. Isang araw, ang mga pastor walang ginawa, kundi umayo eh. Naintindihan na kasi sabi ng mga Pinoy. Umayo, umalis. Isang araw, pag-isip ng pastor, ang tatlong anak, beloved Pitch, beloved Tat, beloved Lalay, yan ang tatlong mga anak na nauna. Doon, nung dumating ako sa pastoral house. Yung iba, sobrang panliit. Pag-isip ng pastor, nag-ready na para humayo, magdala yung mga bag, punong-puno ng mga trucks para pamigay. Tatlong anak, may thick dust. Hindi makadilit ang mata, tatas ng lagnat. Kung ama ka na emosyonal, hindi ka alis ng bahay. Amen? Hindi ka alis. Anak mo may lagnat, may thick dust, tatlo. Hindi ka alis. Pero malapor, mas inuna ang pagsunod sa kalooban ng malapay. Nangaral, umuwi kami, naglalakad lang, walang pagkain. Pag uwi, mga pastor, sumalubong ang tatlo, magaling na. Hallelujah. Hindi magkamali ang malapinon. Pag inuna mo siya, lahat ng kailangan mo, siyang bahala. Palakpakan natin, malapinon. Kaya, sabi ng Pinoon, gawin yung alagad ang mga bansa. Turuan mo, turuan ninyo. O, pakibalik yun. 28, 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Nituro ninyo sa kanila. Sino sa kanila? Yung mga bagong naligtas. Ituruan daw ninyo. Yung mga na-convert, turuan ninyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na niutos ko sa inyo. Ano ang mga bagay na niutos? Niligtas ka para magligtas. Kayo na bagong ligtas, hayuan din ninyo ang mga kamag-anak ninyo. Yan ang sinasabi ng malapay. At ako'y palagi sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakasarap pag ang mga prayers natin pinapakinggan. Pero may gagawin ka. You want your prayers to be answered? You have to do something. Go and preach the gospel. Lumayo ka sa kasalanan. Kung nadadapa ka, nakasala ka, pagsisihan mo, huwag mo nang balikan. Kung natukso ka, huwag kang mabuhay dyan. Magsisihan mo, mabait ang Diyos, mapagpatawad. Hallelujah! Amen? At ang Diyos tumutugon ng panalangin. Siya'y buhay na buhay. Maliwanag po sa sikat ng araw, ganyan katotoo ang Diyos natin. Nakikita tayo lahat ng ginagawa natin. Kaya kung sumusunod ka, hindi ka tumitingin sa mga problema dito. You follow the Lord no matter what. You will reap the blessing, the victory, the love, the fruit of the Spirit, and eternal life. Hallelujah. Habang tayo maawit na mahal, purihan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga baguhan, inibigay natin mahal na Jesus. Kalooban ng Diyos na gagaling ka. Kalooban niya na pagpapalain ka. Ngunit may gagawin tayo. Magsisisi tayo habang umawit tayo sa ating sa akin ay lumapit ka. Hallelujah. At sa piso
bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba Hallelujah, my Jesus. sa iyong paglingkod? Ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Hallelujah, hallelujah. Mga paghihirap mo at pagluha. Hallelujah. Iyong ba'y aalis ka pa? Pati mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay Puri tayo sa mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. at Hallelujah. sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Basta, basta. Anak, napapagod ka ba Hallelujah. sa iyong paglingkod? Ikaw ba'y nahihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Pati mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Hallelujah, ginawa. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay Hallelujah, my Jesus. sa bisig ko We worship you in the building. Oh, my Jesus. ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Ang ginawa mo, my Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At sa bisig ko ika'y mamahinga.
puso ko'y iyong marinig at labis kita inibig. Labis kita inibig. At labis kita May mga kaunting kahirapan na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. May mga pagsubok, pero sa dulo, mga kaligayahan at buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Jesus. Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na gawain nating Panginoon. Bantayan mo ang kaligtasan mo. Gusto gawin ang gaway. Hallelujah! Pati pagpapala mo, bantayan mo. Gusto na gawin ang gaway. Lumaban ka! Hallelujah! Huwag mong kalimutan ng malapit ni Jesus, tunay na nagmamahal sa iyo. Pati katawan niya, napahamak para sa iyo. Para tubusin ka, para magmamana ka na buhay na walang hanggan. Bumalik ka sa manapailangan. Ang mga hindi pa naglilingkod, it is now your time to go back. Dahil lahat tayo nawala dahil sa kasalanan. Ngunit tayo binabalik ng Diyos nung tayo naniwala sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. And the Lord never condemns anybody. Ang mahalaga, marunong kang magsisi at ang Diyos magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Bago tayo manalangin sa iyong kailangan, sa mga baguhan, gusto mo maligtas sa kapahamakan, gusto mo maligtas sa mga virus, at nandito na ang gawa ng kadiliman sa buong mundo, dinadaya lahat ng tao sa mundo. Nandito na, dinadaya lahat ng tao. Ibig sabihin, malapit na bumalik ang mahal na Panginoon. Pero ikaw ang anak ng Diyos, hawakan mo ang kaligtasan. Huwag mo ipagpapalit sa mga bagay lamang sa mundo. Huwag mo ipagpapalit sa mga kalayawan lamang sa mundo. Mga bagay lang na material, huwag ipagpalit. Dahil ang kaligtasan mo, hindi kaya bayaran ng lahat ng kayamanan sa mundo. Isa lang ang paraan para kayo maligtas. Believe the gospel of Jesus Christ. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kahit kayo manonood sa inyong mga bahay, gusto maligtas sa virus, sa apoy ng impyerno, gusto maligtas sa kamatayan, isa lang gagawin mo, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo ay mabuting balita na ang Diyos sa langit na nakikita, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing, at ikatlong araw na buhay mag-uli. Ang kanyang dugo na banal sa naghugas sa iyong kasalanan. Ang kanyang katawan na nawasak, iyan ang nagpagaling sa iyong mga sakit. Hallelujah! May sakit kayo gagaling because
of the wounds of our Lord Jesus Christ. By His stripes, we are healed. Sa magitan ng kanyang mga latay, tayo nagsagaling. Diyan si Mami Cristeta. Mami Cristeta Soto, kayo po ba yan? Dumating dito si Mami Cristeta. Focus sa camera. Paki-focus sa camera. Dumating dito, hindi nakakabangon, nakabrace na bakal. Mga 1 month ago, hindi ako nagkakamali. Matindi ang karamdaman, minamahal. Dumating dito. Nagpabautismo pag-uwi. Magaling na magaling. Jesus Christ, the greatest healer! Hallelujah! Pinakadakilang manggagamot. Hindi nagtatangi ng tao. Kahit sino, basta marunong magpagumbaba, marunong tumanggap sa Kanya. Pagagalingin niya at pagpapalain, plus buhay na walang hanggan. Kaya sa mga baguhan, una, maniwala ka sa Ebanghelyo. Ikalawa, magsisisi po kayo. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, tanggipin mong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, huwag kayong alis mga buong hindi kayo nabautismohan. Iba ayaw magpabautismo kasi sabi nila, sasali kami sa bagong reliyon. No! Walang reliyon makaligtas sa tao. Ang reliyon sa mundo ay 10,000 mahigit. Kung totoong reliyon, sana walang gulo, sana walang adik, sana walang rapist, sana walang rebelde. Lahat ng mga masamang tao may reliyon. Kaya hindi kailangan reliyon. Kailangan the gospel of Jesus Christ. Yan ay katatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon mo, may sakit kayo, katulad ni Mami Cristeta, dumating dito nakabrace sa bakal, pag-bautismo, pag-ahon, magaling. 100% pinagaling ng ating malapit. Ang nangyari sa kanya, mangyayari sa iyo if you believe the gospel of Jesus Christ. Hallelujah! Kaapat, pagtanggap ng Banal na Espiritu. Itaas pong kamay, mga baguhan. Sundin mo ang isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo. Tapos sa puso na panalangin, dahil ang mahal na Pinisus naghihintay sa inyo, ang tunay na nagmamahal sa inyo. Sundin nyo, nakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa, mahal na Panginoong Isus, ako'y naniwala na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao, 2,000 taon nakalipas. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay para sa akin, para ako'y maligtas. Ay yung dugo na banal na umago sa krus ay para sa akin, para luminis ang aking salanan. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin mo po akong tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po ako, sampu ng aking pamilya, sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, dakilang naman sa langit, sa matamis na pangalan ng aming pinakamalapit ni Jesus, ang matumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po yung nakanang kasalanan. Sa unang dalangin namin ginagalang, Pastor, patawarin mo sila, iligtas niyo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Isulat niyo po kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, we pray. Amen, and amen, and amen. Lahat na may sakit na mahal, ilagay yung mga kamay sa ulo. Lahat na may sakit. Huwag kayong mga linlangan. Buhay ang Diyos at tumutugon ng panalangin. Basta may panampalataya ka, gagaling ka, malulutas ang problema mo. Sundin mo kayo mga salita, mabilis, lulutasin lahat ang mga problema ninyo. Pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Itaas ang kamay, ilagay ang kamay doon sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na sakit.
At manalangin tayo, ngayon din, gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ang mga walang sakit, itaas ang dalawang kamay. Opo, dakilangan mo sa langit. So, nang dalangin ng man of God, aming mga pastor, pagaling niyo pala may sakit sa hapong ito. Kahit anong klaseng sakit man na pinon. Psoriasis, cancer, leukemia, diabetes, COVID, virus, ang mga may problema, may mga kahirapan, may mga pagsubok, mahal na Panginoon, ikaw maglutas sa kanilang mga problema. Solve their problems and heal their sicknesses and diseases. We pray in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. In the name of dearest Jesus. Daming sinasaway. Palayasin mo naman. May kapangyarihan ka. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, psoriasis, virus, lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name, maproblema malutas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, problem be solved, sickness be healed. In Jesus' name, in Jesus' name, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na nanampalataya na pinagpala, magaling na at nilutas ang problema. Lahat na nanampalataya at ang kamay. Tinanggap mo na ngayon din. Sumigaw tayo tatlong beses. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo.